Every year, disasters strike communities around the world. Typhoons, earthquakes, floods, and fires remind us that nature's power cannot be stopped, but we can prepare for it. Mga residential fire. Bali, yung ginagawa namin dyan, kung ano man ginagawa namin, usually may tatawag yan, fire call. Then sasabihin kung anong barangay, anong location or landmark, then sasabihin nila kung anong nasusunog. So for example, bahay or residential house. So usually, magdi-deploy kami ng dalawang fire truck. Then pagdating namin sa scene, isa-size up muna namin or i-assess muna namin kung ano yung gagawin namin. For example is kapag re-report na may natrap, uunahin namin yon yung pag-rescue, then pag-extinguish ng sunog. So usually na-experience namin is pagpa-firefighting kami. Sabihin nun, aapulahin namin yung apoy. After that, kapag napatay na namin yung sunog, doon papasok yung sa investigation namin. So hindi lang kami basta aalis mo sa scene. Mag-investiga kami kung saan nagmula yung sunog. Tapos gagawa namin ng report dyan. Kung sa pag-response lang ng sa community, maano ko naman siguro yun, very productive and responsive ang response ng rescue natin dito sa construction, lalo na sa mga calamities or any disasters. Essentials lang naman yan. Basta condition mga tao, gamit, naka-ready, tsaka yung pupuntahan dapat na survey na lahat. So techniques lang naman, sabihin lang na mas ang maagap at maagap na paghahanda kaysa sa kapag dumating na yung sakuna, doon ka palang mag-prepare, wala na. Actually, sa BFP, meron kaming para activity sa parang tinatawag niyang CFAG or yung Offline Ligtas Pamayanan, OLP, no? So yung OLP yun, gumagawa kaming para mga fire brigade sa barangay or yung tinatawag nilang yung CFAG or Community Fire Auxiliary Group. So tinitrain namin yung mga public servant, halimbawa yung barangay captain, barangay tanod, basta any nagtatrabaho sa barangay para magkaroon sila ng role during may sunog, no? So habang papunta kami, mga bumbero, papunta kami dun sa report nilang sunog, parang sila yung unang responde. Tuturuan namin sila doon, bali meron silang parang ground commander doon, merong rescuer, merong sa traffic communication, no? And etc. Kung gusto nilang ma-improve ang disaster preparedness, i-pursue nila ang BDRMC. Para every purok, may kanya-kanyang leaders at kapag communicate ng mga purok, leaders na lang ang makikipag-communicate sa kapitan at sa mga responders. For example, bibigyan ko na lang kayo. For example, sa bahay ninyo, yan, sa inyo. Kung alam mong malapit na yung bagyo, siyempre, ano ba yung mga aayusin mong gamit? So, minsan, yung mga first aid kit natin, no? Ano ba? Flashlight, radyo, no? Pang communication. Tapos, kung meron kayong mga batteries, para kapag nalobat kayo, is may pang charge kayo. Tsaka yung mga emergency hotline number ng mga government agencies, meron din kayo. Risk is the possibility that harm will happen. Managing risk means reducing the danger before the disaster strikes. Disaster preparedness is not just the responsibility of leaders. It is everyone's duty. Preparedness today means safer tomorrow.